What's up mga pabibo? Ako nga pala si Daniel and welcome back to my channel. Nandito ngayon tayo sa dorm ni Maui para sa isa na namang talakayan na puno ng katalinuhan. Para sa mga bagong manonood dyan, syempre para kumita ako, don't forget to hit the subscribe button and hit that notification bell. So nagpapasalamat ako dahil nakagawa na naman ng video na ito dahil sa inyo, aking mga manonood. Kaya para sa mga masigasig kong fans, ito na ang mga shoutouts nyo. Pero bago tayo magsimula, papakilala ko muna sa inyo ang mga makakasama natin ngayong araw. Si Pabibong Revo, Pabibong Maui, at Pabibong Liberto. At bago ko makalimutan mga Pabibo, meron nga pala tayong sineselebrate ngayong araw. Ayan. Ito ang aking 10 subscribers! Dahil yan, patuloy lang akong gagawa ng mga video para sa inyo na sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo guys. So napansin nyo kanina sa intro natin, di ba? Na yung iba dyan, mga legends lang ang makakaalam. Pero, mapapansin nyo sa dulo, kung ano ang magiging topic natin sa talakayan na ito. At yun nga ay ang fake news! Ano nga ba ang fake news? Alam ko yan. Yan yung mga balita na nanggagaling sa mga hindi naman reliable na sources tapos biglang kumakalat kung saan tapos paniniwalaan ng mga tao. Yun yan, kahit wala namang reliable sources, nagkakaroon sila ng maling impormasyon. Oo, marami yan sa Facebook yun eh. Baka mga kapabibo. Ito, may na-search ako kung ano yung meaning ng fake news. Sabi nung Merayam, ang fake news daw ay self-explanatory. Sabi niya, ang fake news ay napakasimple. Balita na peke. Wow! Ang tinagalan mo lang yun. At translate mo lang eh. Hindi, pero may na-search pa ako eh. Meron pa mas malawak. Mas malawak. Sabi naman ng dictionary.com, ang fake news, sa susunod na update nito, may update. Patutukoy nito bilang mga maling balita, kadalasan sensasyonal. Yun. Wala. na ginawa upang ikalat ng gusto online para kumita mula sa advertisement sa pamamagitan ng web traffic, Tagalog o paninira sa isang pampublikong personalidad, kilusang pampolitika, kumpanya at iba pa. Kaya pala marami palang pera dyan, kaya pala marami palang ipapakalat. Kaya ako makalat, no? Teka lang. Paano ba kumalat yung fake news? Oo nga, lagi ko lang yung nakikita sa Facebook, pero paano nga ba talaga yung lumalaganap? Okay, sabi dito, Sabi sa... ang pagbuloktot sa katotohanan para sa... Oh, kalakot na. Dilawin naman. Ang pagbuloktot sa katotohanan ay para sa pampulitikang pakinabang, di ba? Oo. Yun. Sa katunayan, ginamit ito ng propaganda. Na propaganda, Face ganda. o paggamit ito ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Oh. Ibig sabihin, dati pa lang may fake news na talaga. Oo. Grabe naman din. Meron ba ba? So paano nga ba ito namaganap? Kaya natin naman kanina. O, So paano? sabi dito, ang isang dahilan ay yung mass communication. Dahil sa mass communication, malalong mas lumago kasi nga, di ba, meron tayong internet, kahit medyo mabagal nga lang, mas madali natin na-access yung mga impormasyon. Kaya mas madali tayong nabibigyan ng... Minsan, maling informasyon yung na-access yan. At hindi natin alam na lahat ng pala ang mga impormasyon na nakikita natin ay hindi pala totoo lahat. So yun nga, sinasabi na sa mass communication, nagsimula yung fake news. Tapos, sakop ng mass communication, yung mga TV, radyo, tsaka yung print tulad ng mga dyaryo at tsaka yung mga billboards. So doon, malalaman natin na yung fake news, kahit dati meron na yan, no? Katulad ng mga chismis, kahit sa mga kapitbahay nyo, gano'n. Tapos nung nagkaroon na ng internet, mas lalong lumawak yan. Kasi mas marami ng audience, mas malawak na yung ma-reach ng information, tapos minsan may mga information na nami-mix na mali naman pala. Tapos, dagdag pa sa problema na sa fake news, yung mga trolls na yan, tsaka yung mga gumagawa ng dummy accounts na parang mas masaya pa sila na nakakapag-spread sila ng mga maling informasyon para mapaniwalaan ng mga tao. At ngayon alam na natin mga pabibo kung ano nga bang fake news at paano ito lumalaganap. Siyempre, tutulungan namin kayo kung paano maging bibo at hindi maging Kaya ngayon ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba ang mga fake sites na nagbibigay ng mga fake news. Ito, sa pagkaka-search ko, yung mga fake sites na nagbibigay ng fake news. Yan ay mga 247dailynews.com. hindi yan yung 24 oras. Hindi yan pabibo. Ako'y Filipino.blogspot.com. Al Jazeera, ano yun? Uy! TV.com. Al Jazeera! O, diba, may- Naalala nyo ba yung mga pabibo? Pero ito yung paliwanag. Imitates Al Jazeera used to redirect to Vanguard DNGR.local-reports.com now down. So hindi yun yung legit na Al Jazeera? Hindi daw legit. Kasi merong TV eh. Ito pa, allthingspinoy.com. Madaming
Siguro bukas pa tayo matatapos ng nasa atin lahat. Ito Kaya, po, gma-tv.com. GMA? GMA yun ah. Imitates GMA 7. So, dahil bukas pa tayo matatapos kung iisa-isay natin mga sites na yan, ipo-flash na lang namin sa screen ang mga fake news sites na ito. Ngayon, para masubukan natin kung gaano nga ba kagaling ang mga kasama ko sa pagsuspot ng fake news, eh mayroon tayong isang laro. At ito ay tatawagin nating pag palo ka. Ha? Akala ko nasabihin mo, factor fake. Hindi! Tatanungin ko sila ngayon ng mga balita na lumabas ngayong taon at maging ng mga nakaraang taon at sasabihin nila kung ito ba ay fact. Ulit. Baba. Bagal naman. O kung ito ay fake. At syempre, pag mamali ang kanilang nasabi, papaluin natin sila ng mga water bottles. Tapos sa inyo naman ito. Kaya simulan natin ang laro. Game. Kita ko. 2 hours later. Ang una nating tanong, una natin pa ng balita pala sa isa. Aquino, nagalit dahil papalitan ang NAIA ng Manila International Airport. Fact or fake? So, bakit pinasabing fake ang balitang iyan? Pabibong Rebo. Sabi ko fake kasi hindi ko alam eh. Pabibong Mawi. Pabibong Mawi ka nga. Ewan, mga DDS ka kasi. At ikaw naman yung lang tanging na iba. Bakit fact? Sabihin mo ang balita. Nagalit si Aquino, napapalitan ng name ng NAIA. Nangula na ako. Mga sabi ko, no? Pero ang tamang sagot ay, ang news na yun ay fake. Wow! Ayaw papaluin na Yes, yung yes. sa ulo. Ay, sa akin. Bakit yun naging Hindi ako fake? maabot. Dahil ayon sa balita na yun, wala talagang naging reaction si Aquino kahit papapalitan ang pangalan ng NAIA at pangalan ng kanyang ama dahil hindi naman sa kanya nakasalalay ang pagpapalit nito, kundi sa Senate at sa House of Representatives. So, wala talaga siyang reaction kasi wala naman siyang karapatan na magbawalan yun. So, yun. Next ay yung fake news. At ang nag-verify nito ay ang news site na The Filipino Times. Kaya masasabi natin legit talaga na fake ang news na yun. So, balita number 2. Duterte signs 105-day expanded maternity leave law. Is it a fact or a fake? Ang tamang sagot ay isa itong fact. Kaya papaluin natin si Rebo sa ulo. Hindi ko po nagdaya. So, isa yung fact dahil noong February 20, 2019, ayon sa Philippine Primer, ay ito ay isinabatas na ng ating Pangulong Duterte. Balita number 3. Manila Zoo closed for construction of water facility. Isinara ang Manila Zoo para ayusin ang kanilang water facility. Is it a fact or a fake? Hindi alam. Kaya gaya gumaya lang eh. Yung lang na. Ang tama sagot ay tama sila. Kasalukuyan ngayon nakasara ang Manila Zoo dahil sa water shortage nga at kailangan ayusin ang kanilang water facility. Ito ay ayon ulit sa Philippine Primer. Balita number 4. Si Duterte ang dahilan kung bakit nabalik sa atin ang Balangiga Bells. Si Duterte ang dahilan kung bakit nabalik sa atin ang Balangiga Bells. Is it a fact or a fake? Ano ba? Ang tamang sagot ay it's a fake. Bakit fake? Kung titingnan natin is parang si Duterte nga talaga dahil sa kanyang administrasyon na ibalik ang Balangiga Bells. Pero hindi talaga ito dahil kay Duterte lamang. Dahil marami ng mga nakaraang presidente ang kumakausap sa bansang Estados Unidos para mabalik ang Balangiga Bells sa atin. So ito ay isa talagang cooperation and pagsasama-sama ng iba't ibang mga Philippine ambassadors and mga iba't ibang mga presidente. Kaya ngunit sumakto lamang ito na nabalik sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Kaya mali yung mga sinasabi lalo ng mga ka-DDS na dahil kay Duterte talaga ulit nabalik ang Balangiga Bells. It's a fake. Para sa panglima nating balita. PLDT and Smart to set Clark, Pampanga as the first 5G city in the Philippines. Is it a fake or a fact? Wala? Ang tamang sagot ay it's a fact. Scripted talaga. Dahil ayon sa Philippine Primer, napagkasunduan ng PLDT, Smart Communication and Clark Development Corporation at Ericsson
na ang Clark Pampanga magkakaroon ng pinakaunang 5G network sa buong bansa. At para sa uli nating balita, para sa larong ito, noong March 7, 2018 ay may isang kumalat na balita sa Twitter. At ito, ang balitang ito. Ginagawa mo. Hindi kasi iba po. Ayan, ipopost nga pala nila. Ipopost mo itong picture doon. Ayan. Ngayon, Cebu-based parish priest impregnates daughters of his associate pastor. Binuntis. Ito ay kumalat sa Twitter. At sa tingin nyo, it is a fake or a fact? Ang tamang sagot ay, isa itong fake. Dahil, Kasi alam namin Kaya yan. lang namin yan, basta na namin yan. Nabasa namin yan. ito ay isang fake dahil ang litrato na ito ay nakunan pa noong March 2017, isang taon na ang nakalipas. At ito ay hindi isang pari, kundi isang drug pusher. Kaya isa itong fake at walang katotohanan na nakabuntis ang pari na At kaya mga tropang babibo, tapos na ang ating laro at kailangan natin i-congratulate si Pabibong Rebo at si Pabibong Maui. Dahil marunong silang umispat at manaliksik kung ano nga ba ang fake at sa hindi. At para sa iyo, Limuel, Better luck next time. better luck next time. Pwede ka pang malikom ng mga fake news. Bawi ka na lang. Bumawi ka na lang sa next vlog natin. And, Wait, bakit ulit? Sabi mo kami ulit. Pwede naman, pwede. at ngayon, i-share namin sa inyo kung paano nga ba mag-spot ng fake at ng legit news. Para hindi tayo naloloko mga tropa natin. Napangungunahan, syempre ng mga nanalo nating contestants na si Pabibong Maui at si Pabibong. Paano nga ba may spot ang fake news? Ang unang paraan natin ay ang check the source. Kailangan nating alamin yung pinanggalingan ng binabasa nating article o yung mga pinapanood nating news upang malaman kung katiwa-tiwala ba ito. Kung katiwa-tiwala yung news na nakita natin, then go. If hindi, then syempre big no-no yun. Then check lang natin lagi kung legit ba siya. Tapos pangalawa is yung read ba yun. Anong ibig sabihin ng read ba yun? Ibig sabihin nito, wag lang natin ibase yung paniniwala natin sa headlines ng mga balita. Kasi madalas yung mga headlines na yan, exaggerated yan ng mga authors upang maging ma-intriga yung mga manonood. Kumbaga, clickbait, yung gano'n. Isang example ng mga exaggerated clickbait para mas maraming views yung article nila, mas maraming reads. Gano'n. And kailangan nating basahin yung buong story para malaman natin kung tama ba yung mga informasyon na nakalagay doon. So next check natin kung sino yung author at kung may kakayahan ba siya na sumulat ng isang article. And syempre kapag wala namang author, doon pa lang magtaka na kayo. Diba? Kasi kung proud siya sa ginawa niya, sa article niya, ilalagay niya yung pangalan doon. Minsan nga, meron pang konting background tungkol sa kanya. So kapag walang author, doon pa lang magtaka na kayo. And sunod naman, kung meron siya pinrovide na mga links kung saan niya nakuha yung balita. So check natin yun, basahin natin para mas ma-verify natin kung totoo ba yung sinabi niya na balita. Panglima naman ay ang check the date. Kailangan natin tingnan kung yung date ba o yung petsa, kung kailan pinablish o kailan binalita yung article or yung balita na yun, is relevant or napapanahon dun sa issue na tinatalakay nito. Madalas kasi naniniwala tayo, halimbawa na lamang is yung kapag walang pasok. Maraming mga nagsishare yan. Sorry po. Maraming mga nagsishare yan. Tapos, lahat syempre, mga gusto na, mga ayaw natin pumasok, gaganahan tayo, tatanungin kagad natin, may pasok ba bukas, may pasok ba bukas. Hindi man na natin tinitingnan yung date kung kailan iyon na-publish. Minsan, nakarang taon pa, nakarang holiday pa, eh, naloloko tayo. Pang-anim is it a joke? Ito yung isa sa mga lagi natin nakikita sa social media. May mga tao kasing nagpo-post lang na para sa kanila ay joke lang ito, pero para sa iba is sineseryoso nila. There are people who can take a joke. So, dapat isipin natin bilang mga mambabasa or manonood kung nagjo-joke nga lang ba yung taong ito o talagang totoo yung sinasabi niya para hindi tayo napapahiya at hindi tayo basta putak na lang ng putak na nagagalit tayo bigla na pagtataon na lang tayo kasi yung iba nagigis nila na joke yun tapos tayo pala, kala natin totoo, seryoso tayo para tayong tanga. So, ayun. At ang sumunod naman ay check your biases. Siyempre, consider din natin yung mga sarili nating paniniwala tungkol sa mga bagay-bagay. May mga bagay na maaaring, or may mga tao na maaaring hinahangaan natin, or iniidolo natin. Siyempre, kapag nakakakita tayo ng balita tungkol sa kanila, kung maganda man, siyempre, ang gagawin agad natin, ipopost agad natin, share natin, para mas mapabango pa yung pangalan ng tao yun. At, siyempre, kung meron namang mga balita tungkol doon sa tao or bagay na yun na hindi maganda, siyempre, maaaring criticize natin or kung or i-bash natin. At ang huli naman ay as the experts. Siyempre, experts sila, mas alam nila kung ano yung tama or mali. Yun. And, kung nasa library tayo o gusto nating magbasa doon and
merong mga libro tayo na kukuha, ay tanong natin yung librarian kung legit pa ba to or kung nasa date pa, kung updated pa ba yung mga libro na binabasa. Kasi baka hindi na siya na-apply dito sa kasalukuyan. Ayun na nga mga pabibo, nalulungkot man kami pero kailangan na namin magpaalam. Nawa ay may natutunan kayong marami sa lahat ng mga pinagsasabi namin dito, pinagawa namin. And lagi niyang tatandaan na dapat tayo ay maging mapanuri at matutong manaliksik. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi para tayo ay maging bibo at hindi. Kaya ayun, bago kami umalis, ay iiwanan namin kayo ng isang kataga.